Joshua Galarosa. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Antonio Rondela. Hallelujah. Mga minimahal, mag-aampo kita sa atong Ginoo, mga minimahal. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos na mga pangyarihan sa lahat ng mga madalas sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang itong malapay noon, narito kami patuloy nagpapabot ng wala hanggang pagpupuri. Kapasalamat o Diyos sa paglangis mo sa bawat dayog tunay panambahan sa araw na ito, mga papuring awitin, bahagi ng mga patutuo at lalo-lalo ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa magitan ng iyong banal na Espiritu Santo, God. At this point, O God, through the leading prayer of our beloved Norval Evangelist, Pastor Winston Almeida, our beloved Mama there, the beloved Almeida family, O Diyos, minsan na pamalapain lang isan mo yung salita, maging ubang lingkod na sagana akin wala akong magagawa, O Diyos, ikaw bigay ng karunungan, kalaman sa ubang lingkod at pangunawa sa lahat ng mga narito sa mga oras ito, mag-isa mga webcast viewers, alasin mo manghadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit out, the powers of darkness, I command because out be bruised in the mighty name of Jesus. Amen. Tayo pa may makakaupo na may malo sa ating mga kinaupuan. Amen. And first and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, and the Creator of the universe. We give double honor and respect to our beloved parents of the Lord. Remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Norval Evangelist Pastor Weldy Almeida, the man of God, the prophet of God, and our beloved Norval Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, and to all of you, beloved brethren at sa lahat ng ating webcast viewers. Amen. Purihin po ang ating pinakamalapay na Jesus. At this point, mga minamahal, atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan. Let us open our Bible from the book of Proverbs, chapter 6, verse 23. Dito po sa akla ng mga kawikaan, Kapitulo 6, ang talata ay 23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamalapay na Jesus, mga minamahal? Ating pong pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na Lessons from Correction. Amen. Lessons from Corrections. Amen. Ang katulad ng sinabi ng Banal na Kasulatan, sapagkat ang utos ay tanglaw, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instructions are way of life. Amen. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ito ay napakahalaga, mga minamahal. Amen. Itong pagsaway. Amen. Yung bang kinokorek tayo o inaaralan. Amen. Dahil sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Amen. So, ibig sabihin, kung tayo ay susunod, tayo ay tatalima, ikaw ay nasa tamang daan, patungo sa kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Kaya,
dapat ang Kristiyano, mga minamahal, ay magpasalamat, hindi magagalit pag tayo po ay sinasaway. Tayo po ay inaaralan, mga minamahal. Dahil ito, ang salita ng Diyos, ito ay hindi sa akin. Ito ay salita ng Diyos. Amen. In general, para sa lahat, mga minamahal. Amen po ba? Pagka maayos yung ating paglilingkod sa Panginoon, pag napakinggan mo ang saway o aral na galing sa Panginoon, matutuwa ka. Amen. Matutuwa tayo. Dahil meron tayong mapupulot na aral, di ba, mga minamahal? Pero, kung meron tayong nagagawa na labag sa kalooban ng Diyos, ayun na, mga minamahal. Minsan tayo ay nasasaktan, at akala natin, mga minamahal, yung bang ito ay meron tayong pinapatamaan na kahit ako, kami mga ngaral, walang exempted dito. Na tayo ay, ito ay para sa lahat. Amen. So, sa madalit salita, kung meron tayong nalalabag sa kalooban ng Panginoon, ay talagang tatamaan ka at tatamaan ka ng salita ng Diyos. Amen. Kahit saan ka pumunta, mga minamahal, talagang tatamaan ka. Amen. Ngunit, medyo masakit, pero ito ay nakakabuti. Amen. At alalahanin natin, mga minamahal, na tayo ay nasa tunay na iglesia ng Diyos. Amen. Dito, hindi natin tinotolerate. Nakikita natin, nalalaman natin na gumagawa labag sa kalooban ng Diyos. Amen. Labag sa batas ng tao. At lalong-lalo labag sa batas ng Diyos. Hindi natin tinatakpan yan. Amen. At hindi tayo nagtatago ng kasalanan dito. Amen. So, mga minamahal, ito ay para sa lahat. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi, sapagkat ang utos ay tanglaw, ang utos ay tanglaw. Amen. Ito ay nagliliwanag. At ang kautusan ay liwanag. Amen. At ang mga saway na turo ay daan ng buhay. At dito, mga minamahal, sa Proverbs chapter 10, verse 17, Eli po. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 10, talatay 17. Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway, ngunit siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali. Amen. He is the way of life that keepeth instruction, but he that refuseth reproof erreth. Amen. Sa ibang salin ng banal na kasulatan, sabi ng banal na kasulatan, nasa landas ng buhay, siyang nagbabantay ng turo. Tingnan nyo, nasa landas ng buhay. Ikaw ay nasa tamang daan, patungo sa iyong paroroonan na walang iba kundi ang buhay na walang hangga. Hindi ka nagkakamali. Nasa tama ka. Amen. Nasa landas ng buhay, siyang nagbabantay ng turo. Ngunit siyang nagtatakwil ng saway ay naliligaw. Amen. Amen? But he that refuseth reproof erreth. Amen. Kaya dapat tayo ay magpasalamat na may mga ganitong pag-aral, pagtuturo. Dahil ang standard na ninanais ng Panginoon ay napakataas. Napakataas. Hindi pa pwede na ang isang Kristiyano gumagawa ng kasalanan at siya ay naghahangad ng langit.
Hindi pa pwede yun. Sabi ng Panginoon, Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Oh. Umaasa na papasok sa kaharian ng Diyos, pero may labag naman sa kautosan ng malapay na ginagawa. Amin ba? Yun lamang gumaganap ng kalooban ng Diyos ang papasok sa kaharian ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen? Kaya mga minamahal, ibig sabihin, dahil tayo ay tinuturuan, mga minamahal, ang pagpapakumbaba na ikaw ay matuto, ito ay naglalayo sa atin sa kapahamakan. Amen po ba mga minamahal? At nagdadala sa iyo sa mas mabuting kinabukasan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ang talatang ito, mga minamahal, ay nagtuturo, hindi, mga minamahal, porkit mataas na ang ating nararating, matagal na sa Panginoon, hindi na kailangan ng saway. Mga minamahal, hindi naman, wala naman perfecto sa atin. Amen. Lahat tayo ay nagkakamali. Ako nagkakamali. Kayo, aywan ko lang. Kayo ang nakakaalam, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dahil walang maitatago sa Panginoon, mga minamahal. Amen po ba? Sabi ng Banal na Kasulatan, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Amen? Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Amen. Hallelujah. Kaya, pag gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, makatago ka man sa tao, pero sa Panginoon, hindi tayo makakatago. Isipin nyo yan, mga minamahal, lalong-lalo na Kristiyano tayo. Siguro naman alam natin ang kalooban ng Diyos, alam natin yung mali, at alam natin yung kalooban ng mahal na Panginoon, yung mga bagay na makalulugod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya, sa isip mo pa lang, sa puso mo, hindi pa man lumalabas sa ating bibig yung ating gustong sabihin, mas advance ang mahal na Panginoon. Mas nauna ng mahal na Panginoon. Alam mo na kung anong gusto mong mangyari. Amen. Kaya, before it's too late, mga minamahal, dahil ayaw ng mahal na Panginoon tayo ay mapahamak. Tayo ay pinapangunahan ng mahal na Panginoon, inaaralan tayo, tinuturuan na ito anak ko, ito ang dapat mong gawin, ito dito ka, wag dyan, kasi mapapahama ka, dito ka sa daan na dapat mong lakaran, hindi para ikaw mapasama, hindi para ikaw ay mapariwara, kundi dito ka sa daan ng buhay, tunay na daan, patungo sa iyong kaligtasan, patungo sa iyong ninanais. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Lahat naman tayo naghahangad ng kabutihan, lalong-lalo ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Purihin ang ating pinakamalapay na Jesus. At kaya nga dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, dito po tayo sa Proverbs chapter 13, verse 18. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 13, talata ay 18. Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin na nagtatakwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway ay makakapuri.
Ano raw, mga minamahal? Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. But he that regardeth reproof shall be honored. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Karalitaan, yung bang kahirapan. Kahirapan at kahihiyan. Tingnan nyo? Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway. Kasi wala tayong maitatago sa Panginoon. May tinatago ka, hindi nakikita ng tao. Pero dahil ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay buhay, katulad yan ng sinabi ko sa kanina, mga minamahal, na walang natatago na hindi mahahayag sa harapan ng Panginoon. Mas mahirap yun, tago ka ng dago. Amen? Nililihim mo, alam mo ng labag sa kalooban ng Panginoon. Pagpanahon na yan ay ipahayag na ng Panginoon. Yun ang mahirap at marami ng tao ang makakaalam. Anong resulta? Yun yung sinabi ng banal na kasulatan kanina, mga minamahal. Diba? Anong resulta? Ulitin ko, mga minamahal. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Diba? Karalitaan o kahirapan. Ibig sabihin, maghihirap ang tao na yung ayaw mong tumanggap ng saway. Amen. Karalitaan at kahihiyan, ay yung mahirap, mga minamahal, ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway. Ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, tama lang yung sinabi ng banal na kasulatan at yung laging sinasabi ng propeta ng Diyos, ang ating minamahal, ating ginagalang na evangelista Willis Almeida, na huwag kaliligtaan, huwag kalilimutan ang yung sasama-sama na mga banal. Amen. Huwag kalilimutan, katulad ito, mga minamahal. Sa isang linggo, meron tayong Sunday service, Wednesday service, Friday service, bali 3 beses sa isang linggo. Amen. Bakit, mga minamahal? Alam nyo ba na ang salita ng Diyos, ito ay naglilinis sa atin, ating mga pagkakasala. Amen. Paglabas pa lang natin dito, doon, maraming mga temptation. Marami tayong makakita. Totoo yan, mga minamahal. Marami tayong makikita na hindi kaya-aya. Maliit at malaking kasalanan, parehas kasalanan yan, mga minamahal. Amen. Samantala, pag nandito tayo, nakikinig ka ng salita ng Diyos, wala ka doon sa malayo. Hindi ka nagtatago. Nandito ka. Sinusulat mo yung mga bersikulo. Nakikinig ka. Amen. Ang resulta niyan, magiging banal ka. Matututo ka. Sumunod, ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ikaw ay nililinis sa iyong pagkakasala ng salita ng Diyos. Basahin natin, mga minamahal. John chapter 15 verse 3.
Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, ang talatay 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. O, di ba? Kayo'y malilinis na. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Amen. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. O, di ba? Ang salita ng Diyos ay naglilinis. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya dapat lang na tayo ay dumalo ng dumalo. Amen. Dahil meron tayong kabutihan na makukuha sa ating pagdalo. Malilinis yung ating pagkakasala hanggang sa patuloy nating paglilingkod, unti-unti tayong nililinis, mga minamahal, lumalawak yung ating kaalaman sa mga spiritual na bagay, mga minamahal, amen, hanggang sa maging perfect ka na. Karapat dapat ka ng i-rapture ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ulitin ko, ang standard ng Panginoon ay napakataas. Amen? That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Amen. Sabi naman ng Kasulatan, mga minamahal, na upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis. Amen. Walang kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Kaya tayo ay tinuturuan, iniaralan tayo ng ating pinakamalapay noon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Huwag mong sabihin na, hindi ko na kailangan yan. Ako, marami na akong alam sa salita ng Diyos. Lahat naman tayo nagkakamali. Amen. Hallelujah. Lahat tayo may mga kahinaan. Mga min, dahil kung wala tayong kahinaan, perfect na tayo, dapat katulad tayo ni Prophet Enoch, ni Prophet Elijah na ni-rapture na, kinuha ng malapit na buhay. Di ba? Amen. Hanggang ngayon, nandito pa tayo dahil patuloy tayong nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating babay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya, ang sabi ng Proverbs, chapter 13, verse 18. Nabasa na mga minimahal. Proverbs 13, chapter 18. At purihin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Proverbs chapter 13, verse 18. Nabasa na pala mga minimahal. Amen. So sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga minimahal, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dapat ang Kristiyano nag-iingat. Both sides. Amen. Siya, dapat meron tayong tinatawag na spiritual wisdom, spiritual knowledge. Hindi yung okay ng okay ka lang. Kahit na, alam nyo, itong pangungutang, itong pangungutang, mga minamahal, imaginein mo, unawain mo, kaya nga nangungutang dahil wala. Di ba? Kaya nga nangungutang dahil wala. Wala siya, kaya nangangailangan siya. Ngayon, uutang sa'yo ng 100,000, nako, 50,000, 30,000, kahit pag sinabing 1,000, mabigat na sa bulsa yun. Lalong-lalo na may pataas ng pataas. Amen.
1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 1,000. 100,000, oh, lalo na. 200,000, 300,000, ay. Oh, ang problema, yun. Pag siningil na, doon na nagkakaproblema. Malaman na lang namin na ganun pala. Amen? Ayun na, mga minamahal. May kasabihan sa Cebuano. Ano ba yun, Panginoon? Utang lipay. Ano pa yung sunod? Utang lipay. Bayad likay. Dapat di mo likay. Muatubang. Kawawa naman yung nautangan. Kaya nga nagpapautang dahil naunawaan niya na walang-wala tayo. Inuunawa ka na wala ka, kaya napipilitan magbigay dahil nalalaman yung sitwasyon mo, naawa. So in return, dapat naman maawa tayo sa nautangan natin. Ay kailangan din niya ng pera. Naawa lang yan sa'yo. Hindi tayo nagtatago rito ng nangungutang, ha? Kahit worker ka, preacher ka, ordained preacher ka, asawa ka ng preacher, asawa ka ng ordained preacher, kamag-anak ka ng ordained preacher, kailangan magbayad ka. Magbayad ka. Karapatan ng nautangan na maningil. Amen. Dahil masisira ang Jesus Miracle Crusade. Masisira ang pangalan ng mahal na Panginoon. Pagharap namin sa inyo, anong sabihin ninyo? Pare-parehas lang yan, no? Kami, wala kaming kaalam-alam. Hindi namin alam yan. Huwag lang kayo magtataka kung nautangan kayo, tapos hindi na kayo nailagay sa program, karapatan yan yung gumagawa ng program. Kaya ang gagawin nyo na lang, in everything give thanks. Hindi ko ilalagay sa program to dahil napahiya ako, siningil kasi ako. Dapat kalimutan lang. Pwede ba yun? Kalimutan? Laki ng halaga. Hindi ina-allowed ng church yung mga ganun. Mga minamahal, malaman na lang namin na gano'n na, kinuuta, kakaproblema tayo dyan. Amen. Uulitin ko, mga minamahal, hindi ina-allow sa church ang worker na hindi magbayad sa utang. Preacher ka, ordained preacher ka, asawa ka ng ordained preacher, kamag-anak ka ng preacher, may karapatan yung nangutang, yung nautangan na maningil sa iyo. At tama lang na magbayad ka. Yan yung tamang proseso para tayo malangit, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Kawawa naman yung nautangan, mga minamahal. Utang lipay, bayad likay. Dapat hindi pwede sa atin yun. Yun yung kasabihan sa sanlibutan yun. Magpaliwanag ka. Bakit ganito, ganito? Di ba harapin mo? Dahil ginawa mo yan huwag kang tago ng tago siya nautangan mo. Dahil kawawa naman, mga minamahal. Ulitin ko, masisira ang church. Hindi na-allow ng church na ganun yung mangyayari, mga minamahal. Ang trabaho, ang buhay ng worker. Kung may makain, praise the Lord. Kung wala, praise the Lord. Kahit hindi mo kaya, mangutang ka nang hindi mo naman kayang bayaran, para kang kumuha ng martilyo, pinukpok mo sa ulo mo. Maraming manadamay. Amen. Kaya ito, itinapik natin, mga minamahal. Dahil napakalaga ng kaligtasan ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Concern tayo. Diba? Ang ating beloved parents in the Lord, ang puhunan.
puhunan, fasting and prayer between life and death. Walang kain-kain. Ang tuhod, grabe nakakapal. Para lamang tayo makalaya sa pag-alipin ng kasalanan, mga minamahal. Ilang buwan tayo ay niluhod ng ating beloved pastor, ating beloved parents in the Lord, para tayo makalaya sa pagkagapos ng pagkakasala, mga minamahal. Grabe ang paghihirap, sakripisyo na ginawa ng ating mga magulang sa malapay nun. Para ikaw at ako, mga minamahal, makalapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang kaaway kasi tuso. Tuso. Tuso ang kaaway. Minamahal. Minsan, ito mga huling araw, huling panahon, minsan yung standard ba, yung pagsasama, yung pagkakaisa, mga minamahal, minsan nakakapasok ang kaaway. Amen. Sugod ng sugod, na alam niya na ito ay makakasakit sa damdamin ng iba. Amen. Hindi naman ganon. Amen. Our God is the God of peace. Amen. Our God is not the God of confusion, but He is the God of peace. He is the Prince of Peace. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya, anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Dito tayo sa Proverbs chapter 28, verse 23. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 28, ang talata ay 23. Siyang sumasaway sa isang tao ay makasusumpong sa ibang araw ng higit na lingap kaysa doon sa kunway pumupuri ng dila. Amen. He that rebuketh a man afterwards shall find more favor, but he that flattereth with a tongue. Amen. Anong sabi mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan na siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit sa lingap kaysa doon sa kunway, kunyari, pumupuri ng dila. Amen. Hindi ka pinapaalalahanan, hindi ka pinagsabihan dahil takot na masaktan ka. Hindi ganun yung tamang pag-ibig. Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan? Open rebuke is better than secret love. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang tapat na pagsaway ay dapat pasalamatan pagdating ng araw, mga minamahal. Bakit? Higit kaysa, sabi ng mga kasabihan, higit kaysa matatamis na salita ng isang pambubula. Amen. May ano pa yan may salitang sa sanlibutan pero hindi ko nababanggitin dahil hindi maganda. Amen. Medyo ano na lang natin sa pambubula, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang talatang ito ay nagtuturo tungkol sa halaga ng katapatan kumpara sa pambubula. Amen. Ang pagsaway o itong tinatawag na constructive criticism, mga minamahal. Sabi ko nga, minamahal, ito ay masakit, pero itong tinatawag na constructive criticism, ito ay gamot. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus.
Amen. Mahirap tanggapin sa simula dahil ito ay masakit, nakakasakit ng damdamin, mga minamahal. Gayon pa man, dahil itinutuwid nito ang mali, sabi minamahal, mas malaki ang maitutulong nito sa paglago ng isang tao. Kuha niyo mga minamahal, palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na constructive criticism o itong tinatawag na nakakatulong na puna. Pinupuna ka pero ito pala ay nakakatulong. Ang layunin ng pagpuna ay hindi para manira, kundi para makatulong na mapabuti ang gawa o ugali ng isang tao. Isang Kristyano. Amen? Ibig sabihin, sinasaway mo ang isang tao sa paraang maayos at may magandang hangarin. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Ang kaibahan ng constructive criticism, mga minimal, ito ay may kasamang solusyon o payo kung paano mag-i-improve. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minimal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, maging wise po tayo. Napakalaga ng ating kaligtasan. Amen. Maging wise, binigyan tayo ng spiritual wisdom, kaalaman ng ating pinakamalapay nun. Ipairal pa rin natin, mga minamahal, yung ating pag-ibig sa kapwa. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Amen. Tayo ay tinuturuan ng malapay noon. Mga minamahal, hindi man namin nalalaman ang iyong ginagawa. Dahil kami nasa pastoral house, araw-araw, ang ginagawa namin dito, 7 hours, mga minamahal, pagpupuri sa malapay noon. Hindi namin alam kung anong inyong ginagawa. Amen. Pero, tayong lahat, nalalaman natin yung ating ginagawa, kung ito ba'y kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng malapay noon. Higit sa lahat, mas nakakaalam ang malapay noon kung ano yung ating ginagawa, ano yung ating pagkatao. Amen. Kaya ngayon pa lang, mga minamahal, ayusin na natin yung ating buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Dahil ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito ay sabi ng banal na kasulatan na ito ay, ang salita ng Diyos, ito ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasu-kasuan at ng utak at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Amen. Bakit ito ginagawa ng mahal na Panginoon? Para yung mga bagay sa ating, mga bagay na makahahadlang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga bagay na hindi makalulugod sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon, tayo ay tinuturuan. Amen. Pumapasok sa ating kasuan ang salita ng Diyos. Amen. Ito ay, sabi ng banal na kasulatan, mas matalim pa sa 2 espada na may talim sa magkabilaan. Amen. Ang layunin ng malapay noon para tanggalin yung naghahadlang, yung mga bagay-bagay na makahahadlang sa paglago mo sa malapay noon, hadlang upang pagpalaing ka sana ng ating pinakamalapay noon. Yan ang layunin ng ating mabait na Diyos. Yan ang layunin ng salita ng Diyos. Mainmal, kinukuha, mga minmal, yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya asahan natin pag tayo ay nasa totoong iglesia,
the true church of the living God. Hindi tayo tinutolerate. Kasi hindi pa pwede yun gumagawa ng masama tapos pabayaan lang. Ibig sabihin, hindi ka concerned sa kanyang kaligtasan. Diba? Ang tamang pag-ibig, tayo ay tinuturuan, inaaralan para ma-enlighten tayo. Malaman natin na ito pala ang dapat kong gawin. Amen. Ako ba ay nasa daan patungong buhay o daan para ako ay maligaw, para ako ay mapahamak? Dapat tayo ay nasa daan ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Amen. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat ito minimal, hallelujah. Sana meron tayong napulot na aral. Ating awitan ng ating mahal na Panginoon, wala tayong oras, mga minimal. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa iyo. Hallelujah. Nagsilbi kalakasan ko. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa paglilingkod. Say hallelujah. Say hallelujah. Maghallelujah tayo mga minamahal. Say praise the Lord. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Upang makasunod ako sa bawat naisip ko. Kundi man magawang gawin na kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan. Dahil na nasa akin. O sana ako'y pagkawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa Purihin natin mga minamahal ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah. sa pagsubok sa aking buhay. Tayo ay turuan ng pinapagmamahal ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Upang hindi tayo maligaw. Pinakausap tayo ng ating mabait na Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Dahil dito'y natutumbang tingin sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y nagdadang Munti ko pa ay ang walang gawin
Panginoon, ang mga ating mga presensya ng ating Panginoon na Diyos. Upang ikay tayo ng ating mga Panginoon. Pag-ibig mo manatiling mula sa akin. Kung di ko man gawin na kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. O sana ako'y patawarin ang mga kailangan ko'y bawiin. At ang pag-ibig mo'y manatiling mula sa akin. Lord, hallelujah. Kung di ko man magawa gawin ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Gawin ba nasa ating kalagitnaan ng ating minamahal na Panginoon? Ako'y patawarin ang mga kailangan ko'y bawiin. At ang pag-ibig mo manatiling nasa akin. Kung di ko man magawa gawin na kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. O sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin. At ang pag-ibig mo manatiling mula sa akin. At ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. At ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Alam niyo mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved pastor, the man of God, the prophet of God. Ingat na ingat ang ating beloved pastor. Ingat na ingat mga minamahal. Doon sa Manila, mayroon tayong kapitbahay doon na may star apple. Yung sanga niya, marami bunga. Kumbaga, doon na papunta sa loob na natin, mga kanilang pader. May worker na gustong manghingi o kumuha. Sabi ng malang pastor, huwag kang manghingi. Anong akala mo sa mahal na Panginoon? Mahirap. Gusto ng mahal na pastor na tayo ang magbigay para tayo maging, ibig sabihin,
ang punto mga minamahal, dapat tayo ay maging ilaw. Maging pagpapala, hindi maging katitisuran, mga minamahal. Ganon yung inaral ng ating mga magulang sa malang Panginoon, mga minamahal. Ingat na ingat ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Gusto ng ating beloved pastor na siya ang magbigay, siya ang tutulong. Grabe ang pag-ibig ng propeta ng Diyos. Amen. Ulitin ko, ang puhunan ng ating beloved pastor, grabing sakripisyo, pagluhod, mahabang pananalangin, hindi basta-basta. Kaya narito tayo, amen, pinagpala ng ating pinakamalapay ng Sus. At ngayon, nagtatamasa ng mga pagpapala mula sa Diyos doon sa mga Kristyano na tapat, masunurin, nag-iingat sa kanyang buhay bilang Kristyano, nag-iingat na baka siya makalabag sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. Ang gusto niya na palaging mapalugdan niya ang ating pinakamalapay ng Sus. Sila yun, yung mga pinagpapala ng ating pinakamalapay noon. Dahil ang salita ng Diyos ay proven, subok, proven and tested. Amen. Tapat ang ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po ay dadako na sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Sabi na ba ng Naksulatan, 2-3, nagkakatipon sa pangalan ng ating pinakamamalapay na Diyos. Ang ating malapay noon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Marami tayo, nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamalapay ng Diyos. Kaya kumbinsido tayo, batid natin na kasama natin ang ating pinakamalapay ng Diyos sa araw na ito, mga minamahal. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga madalos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa dalangin namin, beloved, praise the Lord, our beloved pastor, the man of God, the prophet of God, our beloved mother, the beloved Almeida family, malapay noon sa pagkatong ito, narito kami, lumalapat sa iyong throne ng biyaya, O Diyos. Narito kami nagpapakumbaba sa iyong harapan at bagong lahat, amin pong pinagsisisihan, aming mga kainan, aming mga pagkakamali. Saan man kami nagkamali, nagkasala sa isip, salita, malapay noon Diyos sa mga bagay. Patawarin mabawat sa amin, malapay noon, aming mga beloved brethren, aming mga webcast viewers, malapay noon, muli kiling mo ang iyong mapandinig sa aming mga dalangin. Kapangyarihin mo, O Diyos, aming mga kailingan na aming kapatiran, kalutasan ng mga problema, malapay noon, O Diyos, kagalingan ng mga ramdaman, igawad mo sa mga anak na rito sa mga oras na ito, maging sa aming mga webcast viewers, lahat ng mga mantabay ng iba na gawain sa mga oras na ito, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, pagpalain mo kaming lahat, pagalingin mo mga ramdaman, ang mga patiran, utasin ng mga problema, ang mga nanglulupaypay, nanghihina, malapay noon, patatagin mo ang kalampanampalataya, patuloy mo kami paghawagan, patatagin, malapay noon, at paglilingkod sa iyo, Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pagkariang pangalan ni Jesus. Inyong itapion, mga minamahal, yung tuong kamot sa inyong ulo, ang walang kamot sa parte sa inyong lawas, ang balatian, inyong i-mention sa ngalan si balatian. By faith, mga kaikson ko, hallelujah, palayasin natin sa pangalan ng ating pinakamalapay na si Kristo. Abula kilang ang mga Diyos, mga pangilihan sila, mga banal sa pangalan ni Jesus. Sa mga dalangin, ang beloved person, Lord, hallelujah, the beloved Almeida family, the man of God, the prophet of God, O Diyos, our beloved pastor, beloved Mabader, sa mga pangilihan pangalan sa pangalan ng aming pinakamalapay na si Kristo na taga Nazaret. Sama-sama namin sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng uri ng mga ng kaaway. I command you right now, demons of infirmity, sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, depression, hallelujah, mga kahinaan, mga panglupaypay, pag-alinlangan, mga problema, lumayo kayo sa lahat ng Diyos. I command you right now, be healed, be blessed. Be blessed, be blessed, be blessed in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At tayo po ituloy-tuloy mga minamahal, bilang panambalataya, atin na pong babanggitin ang hallelujah, praise the Lord, ng 3 beses, kasama ang pagsigaw, mga minamahal. So,
Sabay-sabay po tayo. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Amen. Tayo po ay makakabalik na sa inyong mga kinaupuan, mga minabal. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna mga minabal ay manalangin para sa ating special offering. Narito po